lang nung ikaw ay nag-vlog. Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Nagtatago sa likod ng usapin na ito ay curtailment ng freedom of expression o freedom of speech, sila po yung talagang namamayagpag sa pagkalat ng fake news dito sa ating bansa. Mr. Chairman, the fact that I agreed to appear and honor your invitation, and I was given the chance to say what I want to say, I don't think that is curtailment of my right to expression. And you're a perfect example and manifestation that indeed there was no curtailment of freedom of expression and speech in this committee hearing. Yes, Your Honor. Maraming salamat, Malu. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And with that, that's the reason why we wanted them to appear as well, no? Hindi naman po ito sisikilin yung karapatan ng bawat isa. But kailangan pa nga po natin malaman kung ano yung mga inputs nila na makakatulong sa atin para po sa pagsasagawa or amendments. Hindi sa Tagalog, ano ba yung amendments? Amienda ng ating pong kasalukuyang batas. So the chair would like also to recognize yung si Mark Louis Hello, Mr. Chair. Gamboa. Vlogger din po kayo, sir. Yes po. Sige po, sir. You have the floor. Yun. Thank you. Bash na din po nila. Kasama naman po yun. Normal na 6 na taon ko na pong ginagawa to. Sanay na po tayo. Minsan bati kami, minsan galit sila sa akin. Pero ito po yun kasi, dito ako nalulungkot eh. Yung mga kaibigan ko po yung marami sa mga inimbitahan nyo. Kasi inihiwalay ko yung aming trabaho sa pagbablog at yung aming personal na pagkakaibigan. Okay? Pero ang problema ko po kasi sa ginagawa po nila, sa style po nila, ay ito po ay a form of bullying eh. Pambubuli. 6 na taon na po nilang ginagawa. 9 na taon na po nilang ginagawa po ito. Diba? Kapag merong hindi nag-agree sa opinion nila, kapag merong taliwas, kapag merong bumabatikos, o yung kunyari yung quadcom na ginagawa nyo po na ang daming nabubunyag na mga kalokohan o illegal na ginagawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay attack mode na po sila. At doon na po pumapasok yung kanilang pagiging bastos, yung kanilang pag-iinsulto, mga below the belt na tira, mga personal na tira, at nakakalungkot po na umaabot po sa ganon. So ako po I fully respect yung pong freedom of speech nung aking mga kasamang vlogger, at ako din po mismo ang unang lalaban para sa kanilang freedom of speech kahit anong political affiliation. Ako po ay concerned lamang po sa ilang mga bagay. Una po, mas concern ko yung mga pages at yung mga accounts na wala pong muka. Kasi po at least yung mga vloggers na wala dito, pag nagsasalita sila, kita yung mukha nila. So kung accountable sila doon sa sinabi nila. Marami din po yung mga pages katulad po nung Amp Satire at ng mga iba pang mga YouTube accounts na wala pong mukha, kaya po kung mambalahura at kung tumira po ay sobrang grabe, sobrang below the belt. Kasi po walang accountability, walang transparency, hindi natin alam kung sino yung nagpo-post, kaya po ang tapang nila. Buti nga po nagkaroon ng ganitong hearing para po magkaalaman. Pangalawa, sa akin po, walang masama kung meron kang sinusuportahan politiko, kung maka Duterte ka, kung maka Marcos ka, o Lenny, o kung sino man. Ang sa akin po, I'm deeply concerned kapag ang
nag-iimpluwensya sa iyo o ang sinusunod mo ay galing na po sa ibang bansa. Katulad po ng sinabi niyo po, yung issue sa West Philippines, kanina po may nasabi si Honorable Congressman Marcoleta na kailangan daw may information drive yung pong pamahalaan. Meron po. In fact, nag-attend po kami doon sa mga information session na yon kay Commodore Tariela, kung saan dinedebunk po niya yung pong mga fake news about sa West Philippine Sea. O kaso after po nun, ibabash na naman itong sa Tariela. Titirahin na naman yung mga nagde-defend sa West Philippine Sea. Nakakalungkot po kung meron man akong kasamahan o kung meron mga ibang vlogger na maaring nakokontrol o nababayaran o kung anumang paraan, kung anumang way na naiimpluwensyahan po ng ibang bansa para po manggulo dito sa atin, para po iusog yung kanilang mga agenda, para po ma-destabilize yung pong ating bansa, para po doon sa bansa na tinutulog. Yan po ay isang pagtatraidor sa ating bansa at dapat po mas mabigat yung pong mga batas kapag gano'n na po yung usapan. Kasi it's one thing kung politiko laban sa politiko, parehong Pilipino yan. Magkaiba lang kayo ng opinion. Pero kapag ang boss mo ay, for example, China, tapos you are acting against the benefit ng bansa ng Pilipinas, the interest ng Pilipinas. So I think mas mabigat po dapat pagdating po sa mga ganong issue. And ayun, lastly po, of course din, may mga moves din po sa social media na maaring parte din ng destabilisasyon na para po pahinain yung administrasyon kung meron mang gusto mag-destabilize o may gusto silang pahinain o gusto nilang tanggalin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. So yun po ay sa akin dapat din pong tignan din po at hanapan po ng paraan kung paano po mamiminimise o mapagbabawal po without curtailing naman po yung pong freedom of speech na meron po ang bawat isa. Yun lang po your Mr. Chair. Thank you. Well, totoo yung sinabi mo, no? Ito na, ngayon ko lang nakakita sa TikTok, na yan, kudos to all our brave vloggers. The best ang decision nyo na magtungo sa Supreme Court and better to file a case against Quadcom. So, ibig sabihin po, mali pa, Tricom po to, hindi po to Quadcom. So, ibig sabihin na, yung pagpunta sa Supreme Court, we respect that. But of course, this is a different matter. This is an inquiry in aid of legislation. At meron na po tayong may decision na po ang Supreme Court about it. So, sana respetuhin din po sana yung yung ating pong patawag. And to these people, no, kay Mark, kay Malu, and kay Attorney Ricky, salamat po sa pagpunta po niyo dito. At we will be recognizing na ngayon yung ating pong huling vlogger that attended. Ito pong tatlo. Sige mo, Attorney Ricky Tumutog. Ano pong ipinido niyo, sir? Tumutorgo po, Mr. Chair. Tumutorgo. Yes, sir. You are now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 a.m. kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to Bill of Rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong dito, pinag-uusapan, malapit ito sa advocacies ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na 40 na mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. Pang 39 ako, pang 40 siya. Humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawag, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang, parang biktima na ako kaagad ng fake news, ha. Kasama na ako doon sa 40, na nakagrupo kasi lahat yun, 40. Ayaw ko sanang umattend, kasi may klase ako tonight,
kaka-start pa lang ng klase. Pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news ng mga vloggers eh. Kaya nag-ano akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Attorney, ano Dahil kasi mix po yung ating invitation. No? As a matter of fact, ano po kasi hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. The reason yung unang 40 po, but in the next hearing, we will be inviting other vloggers as well. Eh. So, nag-mix na po yung mga peddling fake news and yung mga peddling naman ng mga truthfulness doon sa kanilang mga content. But Okay. at any rate, ang kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers natin, mga Pilipino, na ang content mo nila ay about against or pro government. So yun po yung ating po inimbitahan for the meantime. But basically sa susunod po, pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41, sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS ha. Kaya, sabi ko, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila, maisog eh. Pero bakit hindi a-attend sa TRICOM hearing? So sabi ko, pero ako attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng TRICOM na naging topic ko? Sabi ko, wala naman akong masyadong kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Pero so tinitingnan ko ang may contribute ko dito as resource person. Una, yung experience ko as political vlogger. Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung namin, main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So, na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako eh. So, dito ko nakikita na ang vlogging, usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Pero hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet kasi, ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College Sublo, Constitutional Law po naman, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako. Marami ng messages akong natatanggap. Attorney, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong magandang araw Pilipinas at mundo. Sa start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong itong Quadcom, yung investigation kay Sara Duterte. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may stand kami on. Mr. Chair, Yes, what's the interjection all point about? of order. What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para
mag-campaign ng iyong party list, no? Thank O kaya you. naman si Mark Thank para you. i-campaign ang kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa pagbablog mo. Alright? Okay. Thank you and sorry, Mr. It's a my point of Congressman Benny clarification. Abante. Sige, go ahead, Attorney Ricky. So dito na proceed Ricky na ba? ako. Tama. Gusto kong i-share na ang problema talaga ng kasi itong fake news, disinformation, itong nagpo-proliferate na mga fake news nga sa social media. Pag-balance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech, at saka yung pag-protect naman ng reputation ng mga nagiging subject ng mga sa social media. Ganun din yung interest ng bansa. So paano siya ibabalance? Actually, mayroon ng landmark case diyan. Yung case ng Dicini versus Secretary of Justice. Sa landmark case na ito, GR number 20335, February 11, 2014, ito yung unang pag-challenge sa constitutionality ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Challenge dito. Ang contention dito ng mga dalawa, hindi ko na itatouch yung ibang aspect ng cybercrime. Yung mga scamming, hacking, data privacy violations. Dito na tayo sa aspect ng freedom of expression. Kasi mayroong specific na provision dito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung section 4, paragraph C, number 4. Tungkol yan sa cyber libel. Pero actually, wala namang bago. Wala namang bago dito sa cyber libel kasi kahit naman doon sa revised penal code, pinipenalize yung libel kung wala man doon sa written, oral na libel, mayroong other similar means. So yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or internet sa libel. So ngayon, nung challenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision nitong Cybercrime Prevention Act, ang contention nila, yung mga recent daw na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel, hindi na inaano ang libel kasi dinidecriminalize na nga, yun yung trend. So sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa Cybercrime Prevention Act or RA 10175 tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi pa rin yan, kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganun din ang public or ang state. So, ang ruling ng Supreme Court dyan, ganito. Binalance ng Supreme Court. Ang pagbalance ng Supreme Court, nandyan pa rin ang cyber libel. Constitutional yan. Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga defamatory yung mga defamatory imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private presumed na malicious kapag defamatory ang imputation mo ng libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. Yun yung ruling ng Supreme Court dyan sa landmark case na yan. So kumbaga binabalance. Kailangan pa rin protektahan ng publiko, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So, dineclare pa rin ng Supreme Court dyan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero, sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So, yun yung ruling dito. May isa pa dito, yung Section 5, tungkol Chair. naman dun sa mga nagsishare, nagla-like. Sobra naman. Yung mga nagsishare, nagla-like. Sinunfront Wait. din yan. Sandali lang. Can you wrap up, Attorney? Because Okay, ito na po. we're Last na about lang. to go with the members of the House because there's a lot we've been waiting for so long, no? Inalok Can lang you po wrap yung up?
doctrine sa case, ang last na lang yung Section 5. Sa Section 5, yung bang pag-share, pagla-like, pagko-comment, can that be considered also as crime? Sabi dyan, hindi. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair. Okay. Thank you so much, Attorney Ricky Tumotorgo. So we'll now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman... sige, before... meron pa tayo isang presenter but before that, the Chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng dalawa niya? Attorney yan? Brother, ano lang yan, rejection lang yan. Hindi mo pa mag-interpellate. Hindi, tungkol lang sa sinasabi ng doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naaalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan Attorney, kasi huwag mong nililihis ang usapan. Ang Hindi, pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol sa inyo. Hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema
problema sa inyo, hindi ko nilalahat ng vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ng ating free speech expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililinlang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilinlang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong kung ano yung Yan ang hirap sa atin, Mr. Chair, eh. ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming, Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado, eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Etong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito, Tanga pala, eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyahan na kita, sapagkat ako'y public figure. Kung ako lang ang ginanito mo, okay lang, eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako, eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema, eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men
in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputableng institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakibo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your or that will be it? So yun lang po. Siguro we'll be giving you time also to answer back on panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on you can approach us if you wanted to defend your Dapat nga matisbar pa yan eh. you have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po to have siguro, fairness, and Mr. Chair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi. Presumed ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipoprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipoprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung kasi ang dami ko nang na-contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung kung We hindi ko nasagot understand agad. your situation, Okay Attorney. po. Kaya nga, I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya, and we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So basically yun po ang gusto natin mangyari. It might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. So bago ko po i-recognize si Congressman Ador Plato as the first interpellator, we wanted to give a chance sa po nating presenter. Bigyan muna natin ng chance si Mr. Felipe F. Salbosa, second. Siya ba to?
and Nice Poro Balbedina. Okay, only Chair. one presenter. Only Chair. one presenter, right? Chair, Chair. Yes, wait. 1 second lang, 1 What second. about? Yung sinasabi niya sa INC, 3 months ago pa yung post niya. Sige, mamaya na yan. We will be giving you a chance. For the record lang, for the Yes, record. okay. We'll be giving you a chance on your time as an interpreter. After all, pangatlo po kayo. So, sige, go ahead, Mr. Felipe Salvosa. Mr. Chair, ayaw na po namin mag-overlap sa presentations ng iba, and to maximize the committee's time, ang gusto po namin na inimbitahan po kami ng committee para ipasok po siguro sa consideration ninyo yung konsepto ng FIMI or yung Foreign Information, Manipulation and Interference. No, so kami po ay fact-checker din kagaya ng Vera Files. Meron po kayong ipe-present? Meron po. Can you Opo. kindly put it onto our system Opo. para at least we can watch it? Yan, sige, go ahead. Fact-checker po kami kagaya ng Vera Files, pero hindi po kami third-party fact-checker ng Meta, pero member po kami ng IFCN. So, as fact-checkers, meron po kami sinusunod na code of ethics. No? Pero we are starting to move beyond fact-checking and into yung tinatawag namin na FIMI or Foreign Information Manipulation and Interference. So, very recently, meron po kaming na-discover na network ng mga 100 social media accounts sa X, yung dati pong Twitter, na gusto po naming i-flag. No? In a nutshell, yung FIMI po ay